Ayun yung ano yung si Marvin, good morning babe. Mga clean out yung manhole para dito. Pero dito kami sumentado. Layer ng niche. Bali, may iwasan na po natin yung pag-install. Yan, laban pa yan ngayong sige. Yan, meron tayong, tapos sa mga window grills naman, bahagyan luluwag. Yan yung ibang part ng window grills gagawin ng dyaryo. Pera tsaka flashing, lahat po yan 0.5 lang po to sa 6 meters. Ang kasya na yung tatlong gather. Bali, ito, may sasagutin muna tayo ng ilang katanong. Gitna. Po yung mga pader dito. Yung shower set na. Yung guntungan. So kaya ito bago mag-umpisa. Good morning. Yan, good morning. Yan, medyo malat pa rin po tayo ngayon, no? Ang lamig po kasi ng panahon, ng weather. Galing nga pala tayo kay Master Jojo. Bali, nag-iwan po tayo ng gate pass sa kanya. Bali, mauuna na po kasi siya dun sa phase 4 and phase 6. Yan, tayo naman, maaga po tayong lalabas gamit po itong e-bike. Sakay nga po pala natin yung mga tiles na binili po natin sa City Mini Home Depot. Bali, kahapon nga po, yan, nakakapagtaka kasi yung isang box ng tiles iba po dun sa kulay at texture. Ibabalik po natin. Uwi muna tayo. Nakalimutan natin yung resibo. Kailangan may resibo po ito pagka binalik. Bali, okay na tayo. Nabalikan na natin yung resibo nitong ating tiles na dala-dala. Ayan, bali, diretso na tayo sa paradahan. Doon nga pala sa nag-comment, hindi ko alam yung eksaktong address, pero kahilera siya ng TKSA Hardware dito sa paradahan. Yan po yung City Mini Home Depot na lagi po natin binibilhan ng tiles. Maraming tile center dito, kagaya ng JKJ, SSRGTA at saka yung Yuri Tile Center. Mga karos, meron din nga po pala tayong paparating na materyales. Meron tayong metal paring na paparating para dito sa unang project na sinimula natin sa phase 6. Tsaka meron din mga yero, flashing, gutter na magagaling dito kay CMT Metal Roofing. Ayan, bali, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Miyerkules, mga Karo House, January 31. Yan, huling araw nitong January 2024. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Dito na tayo. Ayun yung yung hardware, TKSA. Yan po yun, sa mga nagtatanong. Along DIY lang po siya. Ayun yung signage niya, City Mini. Madali lang hanapin po to. Yan, pinapalitan na natin yung tiles na 30x60 para isang ikot lang tayo. May dala na akong gloves para dun sa mga gumagawa sa block 2 ng phase 6. Pagka nagbebend ng bakal, kailangan nito. Tsaka humahawak ng mga malalaking bakal. Kahit maliit lang, kailangan ng gloves. Yan, polytop may dala na ako. Tsaka yung mga ibang gamit para dun. Si Kuya Jun nga pala, inventor natin sa may pwesto sa block 27 ng phase 4 sa third project natin. Baka sa pa siya mag-start sa Sabado. Nag-usap kami kanina. Medyo light color kasi ito. Yung ipinili ko sa PVC panel na kapareha ng kulay and texture. Medyo dark dyan. Dito na tayo sa phase 6. Yan, good morning sa ating mga client owner dito. Una muna natin puntahan itong block 2. Opia. Ayan, dito tayo. Ganda naman ang sikat ng araw. Ang linis-linis ng ulap, oh. Okay, dito na po tayo. Kuya Boy, good morning.
Wala ka yatang sombrero, kuya. Wala, malimit. Opya. Sa bagay, mas maganda yung feel natin yung ano. Yung ganito kalamig. Minsan lang to. Kuya ba, ito po yung request mo. Chalkstone, nandyan na rin po. Yan na. Steelworks pa rin yung ginagawa nila rito. Eh si Marvin, good morning, Vin. Morning, boss. Yan na. Yan na. Steelworks. Ito mga paon ng delivery po natin. Hindi naman po agad mababawasan to. Kagaya ng buhangin, ng graba, tsaka ng hollow blocks. Tapos syempre tatanungin din natin si client owner dito kung may alay ba siya. Yan, baka makalimutan. Meron kasing mga kliyente na naniniwala po sa ganun. Wala namang masama doon kahit gawin nila or hindi. Yan, pwede naman. Yan, yung alay, ibig sabihin yung parang may nagkakatay tapos padugo. Ayan. Then sabay ng barya. Yan, pwede naman po yun. Pero kung hindi, okay lang din. Pero yung isang mga sinasaboy natin dito, yung sa ano, yung sa termite solution. Okay, dito naman po tayo. So update tayo rito. May konti tayong dumating na graba. Tapos nakuhaan na nila to. Kasi kailangan po natin na mag-gravel bedding dito. Yan, para mabuhusan ito. Itong part na to. Tapos yung iba dyan, sasairin na lang para sa mga poste. Ayan, bati tayo. Nandito si Adonis, good morning. Tsaka si Sinichi. Sinichi, good morning, good morning. Ang laki pala ng boses mo, no? Tsaka si Jamil, good morning, Jamil. Good morning. Good. Aba, parang beng-beng yan, Bato, good morning. Nakapasok na ba? Malalaman natin mamaya kung nakapasok na. Tsaka si Ricky, good morning, Ricky. Good morning. Yan, bali rito buhos na to. Yan, buhos ito sa part na to. Ang asapan namin ni client owner dito, hanggang dyan lang po talaga kami sa pinakaupuan ni Adonis. Kasi itong part na to pwedeng sabuyan ng graba or pwedeng yung iwanan na lang na lupa na lang. Yan. Tapos ito kasi kay under developer pa po to. Gagawin na lang namin ito, tatakpan na lang po namin, kukuberan lang. Meron ho kasi silang nilalagay na mga ano dyan yung mga clean out o yung manhole para dito. Pero dito kami sementado yan hanggang dyan. Dyan lang. Pero pagdating po dyan, lupa or graba, kung may matitirang graba, pwede rin lupa. Tapos may ilan pa kaming mga ipapahakot. Bali ito nga po pala, kung magkulang po yung panambak doon, pwede po namin isabay po ito doon sa mga pinaghukayan. So ano assignment natin rito? Ito, poste. May plastering ba tayo? Wala muna. Baka bukas na yun. Pwede na rin. Okay. So sa plastering, sige. Sa plastering nga pala, kung ano yung mga part ng wall na pwedeng unahin. Yan, yun yung maganda sa plastering. Pag medyo malaki kasi, maganda ko kasi matapos din. Para monolithic lang ng isang isang palitadahan lang. Yan, magbubuhos na sila rito. Babakalan pa. Bakalan pa po ito. Kasi dadaan po yung yung sasakyan. Tapos yan yung nagawa kahapon, yung flooring. Inaayos muna yung linya pala ng rito. Linya ng tubig, ng drainage. Ayan. So lahat po yan pupunta na yan dito lahat. So yan yung bago. Drain na itong ating floor drainage sa harapan, sa may garahe, tsaka rito sa may service entrance. Dito na po yan lahat dadaan. Dito naman tayo. Ayan, good morning sa ating client owner dito sa phase 4. Ayan si Louie, good morning Louie. Good morning. Yan yung tiles na dala-dala po natin. Kasi Master Jojo, good morning. Good morning. Ito yung mga update kahapon. Fence grills, wow, alas buo na. Sa gate, bubuin na lang. Dala na po natin yung tubular hinges dyan. Yan, inaasikaso na po nila kung paano po nila ikakabit po dito sa poste. Yan. Diba? Nandito nga pala si Kuya Dindo ngayong umaga. Good morning po, Kuya. Morning! Gandang umaga po yan! Parang may rally
Si Kuya Richard, good morning po kuya. Good morning. Yan. Kuya, ito na nga po pala yung yung kulang natin. Kahapon po kasi nung binuksan yung isang box, iba po yung kulay, medyo light, hindi sila nag-match. Yan yung mga ginagawa po dito ni Kuya Richard. Bali yung mga dinimolish namin dito, yan, nire-retoke niya na para pumantay, para gumanda na po. Tapos dito naman, ayun yung ating disenyo ng tiles. Yung accessories nga pala nito mga karos, gold. Mga napili ni ma'am sa wall mirror, towel holder, shower set, bidet, faucet. Yan po yung mga accessories sa vanity, all white, pati yung water closet. Tapos dito, magkakaroon ng dalawang niche counter dito. Isa, dalawa. Ayan, bali, hindi na nga po pala namin paabutin dito sa dulo. Kasi dito sa dulo, nandyan yung poste natin. Tapos yung poste natin, syempre may bakal yun. Meron pang tubo na downspout na baba. Kaya hindi na natin mahahagipit ang dulo. Pero magkakaroon siya ng accent design. Kasi simula rito hanggang sa gilid, yan, meron siyang dalawang layer ng niche. Bali, may iwasan na po natin yung pag-install dito ng ating mga shampoo holder. Kasi dito pa lang sa niche niya, dalawang layer na. Solid na po yun. Marami na po may ilalagay. Tapos syempre may water heater din yan. Dito mapapansin nyo mga ilang araw magdaraan, hindi muna to malalagyan ng tiles ito pataas. Kasi hihintayin natin yung on-hand na shower set. Yan, bali hindi pa na i-deliver. Hihintayin muna natin. Okay, yan po muna yung update dito. Si Kuya Dindo kaya nga po pala nandito. Yan, pinapauna po muna natin tong masilyahan. Yan, nasa sayo na kuya kung gusto mong buuin o yan muna pataas. Oh, pwede na buuin. Itong kornisa, kailangan makulayin itong banda rito, hindi mo na madudukot sa paggamit. Ay, oo. Yan, bali, depende ka po kay kuya kung gusto niyang buuin. Tapos ito rin, yan kasi pag sinalpak na nila sir dyan yung aircon dyan, yung likod po niya kasi walang pintura. Para lahat po pinturado, di ba? Yan, yung sa mga kornisa nga po pala, abangan natin yung kulay niya kung ano yung ipipintura natin dyan. So, yan, masilya muna. Masilya. Dito, plastering. Kuya, may simento pa ba? Meron para? Okay. Meron pa rito sa loob. Oh, yun. Yan, laban pa yan ngayong araw. Yan, halos ubos na yung semento natin, paubos na. Yan. Okay, yan lang po muna yung assignment natin dito. Yan, meron na tayong sinisimula na pintura, bali masilya yon. Tapos yung mga plastering. Ito yung fabrication ng ating gate at saka installation ng tiles. Dito naman tayo sa project natin sa phase 1. Yeah. Asan sila? Ayun, sa dulo. Teka. Nasaan yung music? Hanapin muna natin yung music. Ito. Makaka-copyright tayo. Yan. Okay. Bate. Ay, si Bilog. Good morning, Log. Good morning. Tsaka si Tamtam. Good morning. Ayan, dahil birthday ni Bilog na nakarang araw, wala si Bilog kahapon. Sobra. Ayan, okay lang yan kasi birthday naman eh, di ba? Eh, si Tamtam. Ikaw, Tam, ano nilakad mo? Lisensya? Opo. Kamusta? Schedule wala din, bawal sa linggo. Ay, okay. Sige. Tuloy-tuloy mo lang yan para yun talaga, tsaga-tsaga lang. Okay, bali update tayo rito. Halos okay na si Kuya Boy sa electrical. Yung pahabol ni client owner para rito at saka dun sa tinuro ko rito sa likod ng pader na to. And dito. Yan, sila na lang po ang gagawa. Sila Bilog na lang. Meron pa siyang pinahabol, kaso nga lang halos tapos na kasi yung kisame. Yan, nagpapahabol siya ng additional na pendant light. Pero pwede naman ang mangyayari series line. Yun nga lang, kapag ka individual kasi, individual na switch, kailangan po may sarili pong linya yon. Ang mangyayari, sasabay po siya sa ilaw ng ating mga pin light. Hindi naman po maganda yung kailangan nakahiwalay. So nag-usap naman kami ni client owner na kahit okay lang daw. So dapat dito banda yon. Yan, ang mahirap lang kasi sa PVC panel, hindi mo to pwedeng butasan kagad ng basta-basta.
Dahil pag binutasan mo to, yun na po yun. Hindi kagaya ng mga cement board, mga drywalls. Madali po siyang i-repair. Yan. Ito nga pala yung update sa ating ceiling panel. Yan, sakto lang yung ating ceiling panel, di ba? Hindi, ano pa dyan, sir? Electrical tape. Electrical tape? Sige, may dala ka. Nakabit yung ilaw. Sige. Yan, meron tayong dala. Yan, itong ano ko kasi, para hindi na rin ako magpabalik-balik, isang idea ang ginawa ko dahil may compartment itong aking e-bike. Yan, buksan natin. Yan, may mga stocks na tayo rito para pagka pumupunta po tayo sa iba't ibang location itong mga ginagawa natin, may bubunutin tayo. Yan, electrical tape, meron tayong dalang rito, pang backup lang, welding rod, pako, tsaka rivets. Yan yung consumable na laging nauubos, at tsaka electrical tape. Yan, para maiwasan din natin pabalik-balik. Yan, lag. Yan. So, update sa mga nagamit dito, PVC panel, ganito lang po yung kadali. Sukatin nyo lang po yung pinaka-width. Ang width nito nasa 530. I-divide nyo lang po kung ano yung materials na ginagamit nyo. Itong PVC ceiling panel, ang ginamit namin dito 20 cm. Yung lapad niya 20 cm. Divide nyo lang 530 cm divided by 20 cm cm. Tapos ang binili namin PVC panel dito para walang hati sa gitna, wala na pong J moldings or the H clip, wala na. Bali 4 meters kasi ang nito, ang loob nito nasa 390 or 385, mga ganyan. Yan yung loob para isang straight na. Ganun din po sa sa extension. Ito sa back extension. Bali ito naman po ay may width na 180 to 190. Magkakaiba hindi naman po lahat pare-pareha. 180 to 190, bali po siya, divide nyo lang din po sa 20 cm. Depende, may nabibili kasing PVC ceiling panel na 17 cm, may 25, may 30. So depende. So yun ang resulta. Yan na. Sa PVC ceiling panel, medyo po yan, medyo sensitive. Kapag binutasan mo, yun na po yun. Hindi nyo na po may babalik yan. Yan na. Isa yan po sa mga disadvantages niya. Na, pagka binutasan. Ayan yung sa harapan ng bahay. Yan na. Gate, okay na rin. May mga konting kailangan pa to. Siyempre, barrel bolt, meron yan. Tapos sa mga window grills naman, bahagyan luluwag. Yan yung ibang part ng window grills, gagamitin namin to dito. Tapos dito, magkakaroon pa ng tubo pataas. So kami nagagawa nun, paano magiging maganda tingnan. Yan, para sa kitchen cabinet. Yung setup nito, halos okay na lahat. Tapos yung mga tiles, kailan mo kailangan yung tiles log? Kahit mamaya, pwede. May tanghali. Tanghali. Ayan, pagtutulong-tulungan namin. May onhan na kaming tiles, kaso nga lang nandun sa bodega. Kasi nung diniliver po ay medyo magagabi na. Nung i-deliver dito, kaya doon na po natin pinapunta. Ayan na. Daan muna tayo kay Kuya Johnny. Ayan o. Ayan, bibili tayo ng matte black na 1 litro. Pang latex. Tapos bumili nga rin pala ako kanina ng mga plug. Pagka ongoing project, syempre plug muna para dun sa mga abang ng faucet. Hindi kasi natin pwedeng i-direkta yung mga dapat natin ilagay doon pang finish. Maano po siya sa madudumihan sa plastering. Matte black ba yan? Kuya? Matte black? Matte black yan, sir. Baka magkamali Ayan, bumili na rin tayo ng dyaryo. Tapos yung binili nga po pala natin na itim na pintura, para po yun dun sa third project natin. Yan, bali tatapusin din po kasi ni Kuya Dindo yung design ng brick wall sa harapan po ng bahay. Ang ganda talaga ng weather natin ngayon, Pakapayapa ng ulap. Ayan, merienda muna. Break time. Merienda. Merienda.
Pwede yan hanggang mamaya. Shoutout nga po pala doon sa nag-comment. Bali, tama po kayo. May abang po kami dyan. Yung iaabang po namin yung 16mm. O tama-tama, meron kaming tabas na mga 16mm na materyales dun sa kabila. Kaya may aabang po kami rito. Bali dito, yung abang na dowels namin dito, tig tatlo. Folded gate po to, pero tatlo yung iaabang namin. Ayan o. Sasabay na po siya sa poste. Nakaanilyo siya sa gitna. Magkabilang baba. Ganun din dito sa ano, sa fence grills. Kaya para dyan nakakapit yung cylindrical kapag magano po tayo, gagawa na ng gate. Kaya habang break time, dumating yung ano natin, mga materyales para rito. Kaya good morning. Bali ito, long span natin, gutter at saka flashing, lahat po yan 0.5. Spanish red, binagayan lang po namin yung mga existing na bubong dito. Yun naman po kasi yung allowed nila. Kung hindi beige, Spanish red. Tapos dito sa corner, meron po kaming tatlong order na ano. Tatlo to no kuya no? Tatlong order na 4.5 meters or 450 cm. Dito yung ilalagay. Yan dito, simula dyan hanggang doon sa dulo. Tapos sa ilalim yan, meron po yung tatlong ilan to? Ayan, tatlong ano po yan, 2 meters. Tapos yung sa flashing natin, matigas na rin yung ginagamit namin. Ayan, para maganda po pag natapos. So naman to 11 pieces, L-type at saka yung pang wall type. Yung unang binaba nila sa gutter, ano lang po to, tatlong 8 feet. Yan, tatlong 8 feet. Yan, bali 6 meters. Yan, 6.605 605 meters or 605 cm lang. 6 meters or 605 cm lang po yung ano, yung gutter natin. Kaya tatlo lang. Yan, medyo nalito tayo. Yan, ulitin ko ha. Bali, tatlong 8 feet lang po to sa 6 meters. Yan, kasya na yung tatlong gutter. Ayan, binababa na lang po. May kabigatan na, tingnan nyo. Ayan, persado, mabigat po kasi 0.5 makapal. Ayan. Okay, share namin sa inyo kung magkano yung bubong, flashing and gutter nito. May kasama po tong ano, may kasamang gutter strainer isa, tsaka tech screw 200 pieces. Yan, bali ko lang 20 mil. Ayan o, 18,490. Siyempre magiging part pa ng bubong yung Bulkasil, yung stainless drill bit pambutas ng stainless na gutter. Ayan pa yung cover niyan. Ayan mga karos, kakatapos lang po natin na mananghalian. Nandito nga po pala ako sa bodega. Ito yung ilan sa mga tiles na gagamitin po rito sa project natin sa phase 1. So kukuha muna tayo ng mga ilang piraso para magamit nila panimula. Bali ito, may sasagutin muna tayo ng ilang katanungan mula kay Ma'am Lilia Blones. Yan, shoutout po sa inyo. Ang tanong niya, paano daw kinabit yung PVC panel? Kung lagi po kayong nanonood sa mga video namin, gumagamit po kami ng blind rivet na 1/8 by 3/4 o kaya hindi naman isa black screw. Sa black screw 1 1/2 po yung ginagamit natin na pangbakal. Or di kaya gumagamit din po tayo ng wall bracket para po sa PVC panel. Tapos may tanong din po rito si Ma'am Gina Lorena, shoutout po. Ang tanong niya rito, pwede daw pag gamitin yung wall floated panel na pang outdoor or pang exterior para sa bubong. Actually pwede naman dahil matibay po yan. Mas matibay pa po yan sa polycarbonate. Ang kaso po kasi hindi po kasi siya naka-design po para sa bubong. Naka-design yung ating mga outdoor na mga wall floated panel para po sa mga wall dito sa exterior. Pang wall cladding design po siya. So pwede naman, kaso nga lang hindi tatagal yung kanyang buhay. So ito, ipagpatuloy po natin yung ating mga ginagawang project dito sa phase 4, phase 6. Bigay tayo update tsaka rito sa phase 1. Tara! Okay, dito na tayo. Bali, ang ginawa ko pa 5 box na lang muna araw-araw.
Total naman malapit lang naman to sa bahay. Yan na. Hindi natin mapapriority lahat kasi masikip din. Kaya alalay na lang para dire-diretso sila. Tsaka hindi magpalipat-lipat yung gamit para hindi rin sila mahirapan. Okay, babalik na tayo ng phase 4 and phase 6 muna. Ayan, dito naman tayo sa phase 6 update na. Ayan. Yan, kanina po, lakas ng ano rito, lakas ng usok. Ayan, kita naman dito sa video na medyo ano pa, malabo pa yung paligid. May nasunog yata doon. Pero hindi naman sa bandang parte ng Lumina, malayo doon pa banda. Okay, ito yung update. Habang lumilipas yung ilang araw, nababawas-bawasan po yung bakal natin. So, hintay lang po kayo kasi i-reveal namin ko ilang pirasong bakal yung magagamit dito sa kabuang unit. Lalong-lalo na nakaslab to. So, patatapusin na natin lahat. Ito yung pamoste. Tatlo lang. Yan, tatlo. Yan, nasa 2 metro yung kanyang gate. Tapos yung parang pinaka-railing niya na dyan, yung fence grills, medyo mahaba. Hahatiin na lang namin sa gitna. Marami na rin na-assemble si Marvin. Yun o. Opya. Sa parilya, yung sa tie beam, tapos yung poste. Latag na. Nakatayo na. Ingat ka dyan, Bim, ha? Pagka nalaglag ka dyan, tusok ka dyan. Meron pa yan sa taas. Yan yung mga magagastos dyan. Yung single matting lang naman tayo dyan kasi sa taas ano yan, steel deck. Steel deck yung gagamitin natin. Sabado natin, schedule. Sige, buhos na, buhos. Sige, sige. Sure Paul, buhos. Ayan na. Yung according kay Kuya Boy, Sabado. Itong Sabado. Siyempre kailangan natin ng mga kasama rito. Hindi pwedeng sila lang. Ayan na, schedule na natin. Saturday. Mabubuhusan po yan yung puting paikot. Ang gagamitin na lang po pala namin dyan dun sa mga blackout, yung hard deflex na pinagbaklasan sa ceiling. Yan, marami naman kami na baklas. Yun yung gagamitin namin para hindi na masyadong aksaya. Pero pagdating sa taas, syempre mga kahoy yan. Yan, pangbaba lang naman, kaya okay lang na yung hard deflex na lang. Okay, dito naman tayo magbibigay ng update. Bali sila Sir John nga po pala, yung mag-install ng unit ng aircon. Hindi po sila matutuloy ngayon dahil medyo alanganin na. Baka gabi na po yung installation, hindi naman maganda po yun dito. Bali, kung hindi bukas, sa Friday. Ayan, di naman nagmamadali. At least nabigyan ng magandang preparasyon po yung mga pader dito para pagka pinestuhan po nila. Yan, ready to install na. Okay, bigyan na tayo ng update. Bali, ito tinatapos na lang ni Kuya Richard. Ayan yung sa metro ng tubig. Ayan o. Bali, ano po yan, may mga installation po ng tiles dyan. Tapos dito nakabit na yung gate, yung 2-door gate. Yun na napili nilang design is yung paggamit ng 3/4 and 1/3. Bali pa-horizontal. Magkakaiba lang to sa color combination ng pintura. Yun lang ang pagkakaiba. Yan.
Yan, finifix na lang po yung ating mga hinges. Nakababad po yung mga tiles, yung binasa. Para bago i-install. Ayan. Update. Ayan ganda na ng plastering dito. Halos pantay na. Ayan, nakita natin yung kanto. Tsaka rito. Yung mga tatamaan po ng installation ng tiles gamit yung granite. Ayan. Bali sa tiles, ito pa lang. Sa toilet and bathroom. Ayan, sabi ko nga baka mahuli tong part na to kasi inintay pa natin yung shower set. Ngayong araw si Kuya Dindo dito muna nakapwesto. Ayan. Wow. Kuya. Nakaano to, Kuya? Davis Pondo? Davis Pondo. Baba lang wala pang primer. Ayan, kahit importante ito. Yan, pati kornisa. Kasi mahihirapan niya po silang pinturahan yan kapag may aircon na. Ganun din dito. Ayan. Update din po sa tiles na tinakbo po natin kaninang umaga. Ayan na po. Wow, ganda-ganda na. Yun. Ano kayang bagay na pintura ko yan sa kornisa? Ano masasuggest mo? Ganyan, no? Ganyan din, sir. No, yung ganyan, no? Ganyan kulay. Ayan na. Paano po nila yan? Haspihan, paikot. Mga kornisa. Ayan, nakikita na natin yung disenyo. Medyo hindi pa lang tapos kasi doon sa loop din. May handrail pa yan. Tapos meron pa nga ditong carpentry dyan, hagdanan. Ganda na. Level. Naka-level. Last update dito sa phase 1. Ayan, bali binistay na po ng mga kasama natin yung buhangin. Ayan kahit hindi natin sabihin sa kanila, yan ang gagawin nila. Nilahat na. May possibility kasi na kada malakas ang hangin, lalo na ngayon paglamig, nababawasan po yan. Nasasayang ay spread out dito. Sayang naman, no? Makalat siya. Kaya ayan, bistay na to. Sana walang mawala. Bistay na yan Ayan. Okay, update tayo. Ayan, dito maliwanag na po rito sa interior. Yun ilang araw na madilim dito. Ayan, maliwanag na. Okay, yung ginamit namin sa PVC ceiling panel, off-white. Yan, matte finish off-white. Tapos dito naman parang parang off-white din na ivory. So layout. So may mga layout na ganitong klaseng pamamaraan na nilalatag yung tiles. Mas po to. Mas safe to kung halimbawa hindi kayo marunong mag-layout. So dito nga namin kasi kinukuha yung umpisa, hindi doon sa gitna. Pero ulitin ko, ang standard sa gitna talaga. Tapos kabila si Rojo. Pero para maiwasan natin yon, dahil nandito yung pinto, gusto naman natin pagpasok ng pinto, buo yung makikita natin dyan, walang cut. So yun yung purpose nun. May problema syempre lagi dito sa pinto. Yan lagi may problema. Diyan kami nag-a-adjust. Kasi pagdating po dito, maglalagay pa ng screen door. Kailangan po yung tiles natin simula sa kanto ng hamba dito at saka dito ay dapat po ay pantay, hindi po nakausli. Ito yung isang example na umusli. So pag nilagay po yung screen door dyan, hindi po siya sasara. Okay, ito yung tama. Nakatansi na siya rito. So isa to sa susundan natin sa installation ng tiles. Tapos dito naman, since naka PVC ceiling panel tayo, kailangan yung hulog na ginawa namin dyan, yung kwarto,
kailangan na akma dun sa mga bikat ng tiles. Ayun yung bikat, yung dugtungan. So kaya ito, bago mag-umpisa dun sa una, dahil pag mali dun sa una, mali na to lahat. Kakaronyaran na si Rojo rito dahil yung pagkakaporm ng bahay medyo tumatabingi. Ito ho kasi ay gawa sa sa panel. Ibig sabihin buhos po yung mga pader natin. Yan, buhos po yan. So may nag-comment nga tungkol nga dun sa tubo ng aircon. Buhos po to kaya hindi po basta-basta magmamoist. Ayun po yung yung sagot dun. So minsan pag binaklas yung panel, bumubuntis or kulang, yun ang problema. Panel po kasi ito gawa sa panel. Hindi kagaya ng CHB, palitada, nakokontrol pa po yung hulog dahil natatansihan pa. So kaya rito, inaayos muna maigi nila bilog yung layout rito. So ito, ginawa nila nilatag to para makita nila kung tatabingi ba sa partition yung installation ng tiles. May ganun po kasing klase ng pag-install ng partition o kaya ng tiles. Ito kasi, iuhulog natin. Pagtingin natin dito makapal. Pagdating doon, panipis ng panipis. Hindi naman maganda tingnan dito. Kaya gagawa natin ng paraan para doon sa layout. Yan, liwanag na rito ang mga ilaw na. Tricolor po lahat to. Ito nga lang po pala yung nakabukas yung daylight kasi mas maliwanag po dito kapag daylight. Yan, meron na rin po rito. Maliwanag na. Tapos sa center light na lang po, yan yung mga wala pa. So pin light muna kasi pwede naman yung center light na na po yan. Last installation.